magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa mga kababayan po natin sa abroad, especially sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At syempre, bago tayo mag-umpisa, lagi ko po sinasabi, hinihingi ko po ang inyong munting tulong, lalong-lalo na po sa ating mga subscribers at sa mga baguhan, na wag po kayong mag-skip ng ads, nang sa ganun tayo po ay makapagpatuloy o tayo ay makasurvive sa ating pakikibaka laban po sa mga kawatan sa ating bansa. At syempre, sa mga nais pong magbigay ng tulong, ito po yung ating GCash, at sa mga gusto pong mag-message sa akin, so ito po ngayon ang ginagamit kong Facebook at Messenger, no? Para sa mga nais pong magbigay ng kanilang tulong at magtanong. So yan, pwede po kayong mag-message dyan mga minamahal ko mga kababayan. Okay, sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin ito pong kahambugan ng isang leader ng Muslim, no? Hindi po natin nilalahat dahil napakarami ko pong kaibigan at kilalang leader ng Muslim, lalong-lalo na itong si Miswari, no? Ginagalang po natin yung ating kapatid na yan, pero may ibang leader ng mga tawag nito, mga muklo, ang tawag namin sa mga tolonggis na Muslim, muklo. Yan ang itawag ninyo sa mga Muslim na sumasama sa mga rally-rally at gumagawa ng muklo. Yan ang tawag natin sa kanila. Walang pinagkaiba yan doon sa isang reliyon na imbis na iglesia ang tawag, igling. Yan, igling ang tawag namin sa mga yan. So ngayon, para maintindihan po ninyo at para tayo po ay makapagbigay ng magandang komento, eto't panoorin po natin mga minamahal ko mga kababayan ang video pong ito. Siguro, si Rintol po, hanggang daldal na yan. Hindi totoo kung ano mga sinasabi niya. Subukan niya kahit ngayon, nandito na kami. Kalkalin niya si Robin Padilla. O kaya saktan niya, subukan niya, saktan niya. Kung gusto niya, kahit anong gusto niyang laban. Ready na kami, handa na kami mga kapatid yung mga Muslim para ipaglaban. Ayan na mga kababayan, pakinggan niyo. Mamamayan Pilipinas. Damay-damay tayo sa pangyayaring nakawan ng kaban ng bayan ngayon. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang Muslim, pati Christian. Lahat. So yun mga minamahal ko mga kababayan, alam nyo sa totoo lang, ako ay natatawa na lamang po sa mga leader ng Muslim na to. Hindi po to pangkalahatan na leader ng Muslim Ito pong longest nito, itong nagsasalita na ito. Ito po ay naghahangad kasi ito ng posisyon. Na pinaimbestigahan ko yung taong ito, itong muklo na ito ay talagang mukhang pera pala talaga to, no? At gusto niya siya yung may kapangyarihan. Ngayon, dahil itong taong ito, ayaw ko na lang sabihin kung anong tinakbuhan nito, talo to palagi, no? Sa eleksyon, no? Hindi to tinatanggap sa hindi nananalo. Ang laging nananalo yung mga kakampi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya ito, galit na galit kay Erwin Tulfo. Kasi si Erwin Tulfo yung target nila Dahil yun nga, gusto ni Erwin Tulfo na panagutin talaga itong si Robin Padilla. Ngayon, sabi nito, sige, subukan mong galawin, kumbaga ganun yung sinasabi niya. Subukan mong anuhin, kahit anong gusto mo. Kung gusto mo saktan mo si Robin Padilla, nandito kami, handa kaming tukmul pala to 'di ba? Hindi naman kailangan ni Erwin Tulfo na saktan si Robin Padilla. Hindi naman kailangan na ganito. May alam yan sa proseso. At pangalawa, hindi naman siya may kasalanan kay Erwin Tulfo. Si Erwin Tulfo, nakikipaglaban para sa taong bayan. Kaya gusto niyang managot si Robin Padilla. Makinig ka, ikaw muklo ka. Ikaw bobo ka. Message mo ko, hindi ako natatakot sa puto na mukha. Kahit ikaw pa yung pinakamatapang na Muslim sa buong Muslim, sa lahat ng dyan sa Mindanao. Baka sa akin ka lang hindi ka na... sabagay, matanda na to, hindi na rin tayo papatol dito dahil wala naman tong ikakaya sa atin no? Hanggang lang to, hanggang yaw-yaw lang to, no? Huwag mong ipagmalaki na Muslim kayo, matatapang na kayo. Kapag may gera naman, naalala ninyo? Nagtapang-tapangan yung mga maute. Nasaan yung mga maute? Nangamote. Ano nangyari sa mga maute? Ubos.
Ganun talaga ang ibang, hindi ko naman nilalahat. Dahil marami tayong mga kinikilalang hero, bayani na mga Muslim. Pero itong mga muklo na ito, sa tingin ba ninyo, kung sakaling aanuhin nga ni Erwin Tulfo, si Robin Padilla, may magagawa kayo? Ganyan din kayo, wala kayong pinagkaiba sa mga banta ng mga tolongges na mga DDS. Naalala nyo? Meron ding isang Muslim na leader din to ng Muslim. Anong sabi nung ano na to? Tinatakot pa na dahil daw ginalaw si Marcoleta, yon, di ba? Naalala ninyo, may isang leader na parang tinatakot pa ang gobyerno, di ba? Ito, panoorin ninyo. Kita naman natin na hindi na batas ko yung ginagawa ng Boyong Revilla. Kinakaya-kayanan lang yung mga tao. Kaya nagkamali siya ng binangga niya yung kapatid ng Iglesia ni Cristo. Kaya kami nakikita doon. Yun. Eto na lang tignan ninyo. Kung yung Iglesia ni Cristo nga walang nagawa nung pinanagot ng gobyerno si Marcoleta, eto pa kayang muklo na ito? Ano ngayon kung pananagutin namin si Robin Padilla, ikukulong namin, may magagawa kayo? Alam nyo, sa totoo lang, kayong mga muklo kayo, alam naman namin na bayad kayo. Huwag nyo kaming pasiklaban na para bagang porket mga Muslim kayo, kayo na lang matapang. Marami namang Muslim dyan binubugbog lang ng mga Kristiyano yan. Marami mga Muslim dyan. Pag binugbog ng Kristiyano, akala mo parang asong ulol, parang to, di ba? Alalahanin ninyo, hindi lang kayo ang may kamay, hindi lang kayo ang may paa para magmalaki kayo. Tumuklo na to, kala mo kung sino kang matapang, duwag ka naman. Mag-exercise ka muna, magpapayat ka muna. Hirap na hirap ka nga sa paglalakad, tapos makikipaglabang ka pa kay Erwin Tulfo. Isa kang tambak ng bobo. Yung mga kasama ng muklo na ito, iuwi nyo na yan. Nagtatapang-tapangan lang yan lolo ninyo. Baka mamaya madaanan ni Sir Ben Tulfo, masapak yan. Dadagdag lang yan sa listahan ng mga nabugbog ng mga naturuan ng leksyon ng mga Tulfo brothers. Iuwi nyo na yan. Ano ngayon? Robin Padilla lang yan. Isang bobong Padilla na kung saan ginagamit ang pagiging Islam para lamang makapanloko ng mga Muslim. Pero maraming mga Muslim ang galit na galit kay Robin Padilla. Kung muklo ka, alam ko nabayaran ka o may hinahangad kang posisyon. Ako pa lokohin ninyo, alam ko ugali ng ibang mga Muslim. Kung saan sila kikita, saan sila doon sila pumapabor. Lokohin nyo kami. Ikaw muklo ka, tumigil ka. Bago kami maniwala sa'yo, humingi ka muna ng permiso kay Miss Wari. Dahil kahit mismo si Miss Wari, hindi sang-ayon sa'yo. Pasikat tong muklo na to. Papakita namin sa'yo, kailangan gumawa kayo ng gulo. Gumawa kayo ng gulo, pakita ninyo tapang ninyo. Makukulong at makukulong si Robin Padilla. Iglesia ni Cristo nga walang nagawa walang nagawa. Puro lang mga katapangan, puro lang pagbabanta. May parali-rali pa kasi sinama pa nila yung mga muklo. Sinama pa nila yung ibang mga reliyong kulto. May nagawa ba? Sino nakapigil ng pinasok sa selda si Marcoleta? Wala. Si Robin Padilla pa. Baka akala ninyo 99% ng mga Muslim tunay na Islam galit na galit kay Robin Padilla. Parang hindi magagalit. Ginagamit lang yung pagiging Islam para sa politika. Ginagamit ang pagiging Islam para lamang magkaroon siya ng proteksyon. Saka nakakita ang Islam kumakain ng baboy. Live yun may video nun. Tumuklo na ito. Dapat nga mahiya kayong sumama dyan Dapat nga ano nyo pa yan ikatuan nyo pa yan dahil diba? Alam naman natin, marami pong mga Muslim na hindi naman nila lahat kagaya ng mga maute, dahil sa kagustuhan nila sila yung maghari. Siguro itong matandang ito, tira to ng maute.
Na ngayon, dahil wala ng income, ayun. Sumipsip ka, dumila ka, sipsipin mo yung puwet ni Robin Padillang matanda ka. Ha? O ano sinasabi niyong kalokohan, puro kayo pagbabanta. Gumawa lang kayo ng hindi maganda. Isa lang sasabihin ko sa inyo. Isang batalyon lang ang katapat ninyo. Hindi na kailangan ubusin yung lahat ng batalyon sa buong Pilipinas. Ang katapat ninyong mga muklo kayo mahilig magbanta, mahilig magkuhan, isang batalyon lang. Yan pa naman ang hirap sa inyo. Kapag nasusukol na kayo, bigay ng armas, suko niya kami. Pero pagka hindi mo pinapatulak, kala mo kung sinong matatapang na Muslim. Pagka tinira naman ng mga sundalo, mas bakla pa sa lahat ng bakla. Ito, tandaan nyo ito, sasabihin ko sa muklo na ito. Ngayon, sinusubukan mo ang gobyerno. Kinakailangan magpakitang gilas ka. Magpakitang gilas ka. Gawin ninyo ang gusto ninyo. At baka hindi mo pa oras mamahinga ka na. O yan ang sinasabi ko doon sa mga kumakampi kay Robin Padilla. Gumawa kayo ng hindi maganda. Isa lang bibigay ko sa inyo na clue. Kung yung iglesia ng isang kulto ay wala ngang nagawa sa gobyernong ito, kayo pa? Gumawa kayo ng mga hindi ka nais-nais sa mata ng gobyerno. Baka magkasya kayo sa 4x4 selda. O baka magkasya kayo sa iisang lote. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kaya wag nyong subukan, lalong-lalo na si Erwin Tulfo, dahil marami pang hindi nakakaalam kung sino at ano talaga ang kayang gawin ng Tulfo Brothers. Bakit sa tingin ninyo? Kapag ginalaw ninyo si Erwin Tulfo, nga lang, titingin lang yung Tulfo Brothers, diyan kayo nagkakamali. Baka nahihinaan kayo sa power ni Rapi Tulfo. Baka yung kayabangan mong muklukay hanggang diyan ka lang. Yan naman ang hirap sa inyo, rally-rally kayo, magtapangan. Yan, sabi ng sabi, kung ano-ano. Tapos pag nandyan na, takbo. Mga muklo. Nagyayabang-yabangan pa kayo. Mga muklong to, kala nyo kayo lang matapang. Nako, matapang lang naman kayo pag di kayo pinapatulan. Pag pinapatulan na kayo, mas mabait pa kayo sa paring bagong graduate. Yan ang sinasabi ko sa inyo Ako nananawagan ako sa mga kasama nitong muklong ito, iuwi nyo na yan. At huwag nyo nang palalabasin ng bahay yan. Etong hamon ko sa muklong ito, kung talagang matapang ka, kumuha ka ng tao na sinasabi mong Muslim, matapang kayo, di ba? Hamunin nyo ko. Ako ang hamunin ninyo. Anong gusto nyo? Pugutan ng ulo ng bayag? Ano man? O pugutan ng kahit anong pugutan, sabihin nyo lang. Tatapang ninyo, mga leche kayo. Pero pagka pinatulan naman kayo, sa tambak na mga duwag kayo. Ikaw muklo ka, tawagan mo ko, i-message mo ko, Huwag nyo nagtatapang-tapangan ka. Ba't sa tingin mo kami, na mga supporters ni Erwin Tulfo, titingin lang? Tulonggis ka pala Kaya nanalo yan si Erwin Tulfo. Napakaraming taong nagmamahal dyan. Maraming taong ipagtatanggol yan. Yung Robin Padilla mo, kaya lang naman nanalo yan dahil nagoyo niya, nadaya niya, nabudol niya yung mga Pilipino katulad ko. Yun lang yun. Pero ngayon, sa susunod na eleksyon, kung tatakbo man yung kupal na yan, hindi na mananalo yan. Kayo lang ang boboto dyan. Pero yung mga taong bayan na nakakita na sa katrayduran ng taong yan, hindi na boboto. At alam mo ba, 99% ng mga Pilipino dalang-dala at talagang nagsisisi kung bakit nila binoto yan. Kaya lang naman binoto ng mga tao yan dahil doon sa pag-i-endorse namin. Kami mga vloggers na naniwala sa kanya. Ilan yung mga supporters ko? Mahigit 100,000. Mahigit 100,000 ang bumoto din sa kanya dahil sa sinasabi ko ngang mabait ito. Kapag may Robin Padilla sa Senado, may pagbabago. Hindi pala, may panggagago lang pala. Di ba? Kaya muklo makinig ka sa sinasabi ko, matuto kang rumispeto kay Erwin Tulfo. Dahil pag hindi ka marunong magrespeto kay Erwin Tulfo at tinatakot mo tong taong ito, dumaan ka muna sa amin. Akala ninyo kayo lang matatapang
Ano pinagmamalaki nyo? May mga armas kayo, may magagaling kayo makipag... Subukan nyo kami mga Kristiyano. Tagal-tagal nyo nang naghahari-harian, tagal-tagal nyo na naghahamon sa mga Kristiyano. Anong pala ninyo? Pasalamat nga kayo, may awa pa kami mga Kristiyano sa inyo eh. Ha? Kaya binigyan kayo ng Pangulo ng ano, kaya inano yung BARM. Tapos ngayon nagaganyan-ganyanan kayo. Paano kaya kung bawiin yan? Ay di, tamang magpagmamakaawa na naman kayo. Mga buklo na to. Pasintabi lang ha sa mga kaibigan nating Muslim. Kausapin nyo to ha. Baka hindi namin matansya tong matandang ito bunutin ko isa-isa balahibo ng itlog nito. O yun lang mga minamahal ko mga kababayan. Magtanda kayo ha. Kayo mga muklo na sumusuporta kay Robin Tanga. Para baka mamaya ay nako, tuminutino kayo. Dahil kung yung iglesyang sungayan nga walang nagawa sa gobyernong ito, kayo pa, naiilan lamang kayo. Tapos pag nagyabang pa, akala mo ang ipagyayabang yung grupo nila. Ang ipagyayabang lang din pala yung iglesia ng isang sungayan. Tulonggis na to. Hindi ba kayo tinamaan ng isang katutak na katangahan sa utak? O, di ba? So muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.